Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God, praise the Lord. Hallelujah. So again, the message of the Lord is entitled Victory in Gethsemane, Winning the Battle in Prayer. So, una, the necessity of prayer. Ito yung unang gusto ituro sa atin ng Panginoon. Kasi sabi sa verse 40, pray that you may not fall into temptation. Sa Tagalog, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. And then, inulit sa verse 46, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So, ibig sabihin, napakahalaga po ng pananalangin. It's very important. Kung paano tayo kumakain ng 3 times a day, minimum, ganun din kahalaga ang pananalangin. So, si Jesus, ang sabi doon sa binasa natin na He went out as usual to the Mount of Olives. So, ibig sabihin, prayer was Jesus' lifestyle, not a last resort. Kumbaga, lifestyle ito. Pag sinabing lifestyle, ito po ay talagang gawin na niya sa buhay, no? Gawin na. Hindi ito yung bang, kailangan pang utusan para manalangin, kundi gawin na ito yung pananalangin kay Jesus. So definitely, ibig sabihin, tayo dapat gawin din natin yung pananalangin. Okay? So, pangalawa, prayer is our first and best line of defense against temptation. So, tingnan po ninyo, no, sabi, 2 beses inulit na manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Okay? Di ba, yung isang kanta na sikat na, O tukso, layuan mo ako, kay rami na winasak na tahanan, kay rami ng pusong pinaluha. Okay, anyway. Di ba, yung tukso, totoo yan. Talagang pagka ang tukso, laging lapit yan. Makulit yan eh. Kaya kung ikaw, hindi mo kayang labanan ng tukso, wawasaking ka niyan. Kaya ang sabi ni Jesus dito, ito yung panahon, ang konteksto nito, yung nung gabi na yon ay huhulihin na si Jesus. Parurusahan na, ipapako sa krus. Kaya dinala niya yung kanyang 3 na pinakamalapit sa kanya, inner core, among the 11 apostles, yung pang-12 kasi si Judas yung si Judas wala dito sa panahon na to. Nandun siya doon sa mga Pariseo dahil siya yung nagkanulo kay Jesus. Kaya among the 11, yung 3 kinuha niya, si Peter, James, and John. So, kumbaga, merong inner core talaga si Jesus, Peter, James, and John. So, kasama niya yun. Sabi niya, mag-pray kayo dyan at ako doon ako sa bandaron. Pero, pagbalik ni Jesus, tulog. Ang sabi niya, bakit kayo natutulog? Bumangon kahit manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So, get up and pray so that you won't fall into temptation. So, temptation, sa wikang Griego ay peirasmos. Peirasmos. So, temptation or trials and testing. So, parang iisang ibig sabihin sa Greek nun. Temptation, trial, testing, isang Greek word which is peirasmos. So, ang tanong, bakit winarningan ni Jesus itong 3 ito to pray so that they will not fall into temptation? Bakit sa palagay ninyo? Ang sagot, dahil alam ni Jesus, nung gabi na yon, nahuhuli, pagkatapos niya mag-pray, darating si Judas, kasama yung mga Pariseo at uhulihin siya, at doon nga siya hahalikan ni Judas, dahil yun yung sign na sino yung, yung Mesiyas, hahalikan ni Judas, kaya nga ito yung halik ni Judas, di ba? So, yun yung after ng prayer. At alam ni Jesus na itong mga disciples niya, magtatakbuhan ito. They will be tempted, matutokso sila na iwanan si Jesus sa takot. So, temptation, trials, testings, maraming darating na matitinding mga pagsubok dito sa mga disciples na ito kapag ka si Jesus ay nawala na o pinakong na sa krus. So, winawarningan ni Jesus, sabi, you pray so that you will not fall into temptation or you will not fail during trials. Okay? So, yung temptation is the best weapon of the devil to destroy
all kinds of believers. Okay? Tandaan natin ito ang tukso, ito ang number 1 na armas o gamit ni Satanas para wasakin ang lahat ng tao, especially believers. Kaya nga, ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, tandaan po ninyo yung verse. Ang sabi diyan, if you think you are strong, take heed so that you may not fall. Ibig sabihin, kung sa palagay mo malakas ka, mag-ingat ka. Baka bumagsak ka. Ang tindi ng warning na yun. Ay, ako pastor, hindi mangyari sa akin yan. Ay, ako pa. Ay, nagpe-pray ako. Nagbabasa ako ng Bible. Okay, ibang mga pastor na, ay, hindi mangyayari yan sa mga pastor. Magagaling yan, matitindi ang faith niyan. Okay, sabi. Yung tingnan nyo, si Solomon, di ba? Si Solomon, bumagsak sa maraming babae. Di ba? 300 wives, 700 concubines. And then, si David, kanino ba bumagsak si David? Diba? Kay Bathsheba. Si Samson, kanino ba bumagsak? Diba? Kay Delilah. Magagaling na tao to eh. Si Samson, napakalakas eh. Pinakamalakas na tao sa buong mundo. Si Solomon, pinakamatalinong tao sa buong mundo. Si David, pinakamagaling na general sa buong Israel at sa buong mundo. Sino nagpabagsak sa kanila? Babae. Naintindihan niyo ba? Tukso. So, that's why, if you think you are strong, be careful so that you may not fall. Baka ikaw nasusunod dyan. So, steps to downfall to temptation. Ano ba ito? Distraction. Ano ba yung mga steps para ikaw ay talagang bumagsak? Number 1 is temptation. Number 1 talaga, temptation. Okay? Pagka tinutokso ka, hindi ka naman babagsak agad eh. Kapag bumigay ka sa tukso, yun ang magpapabagsak sa iyo. Pangalawa, na temptation, di unang hakbang. Pangalawang hakbang, obsession. Sabihin, dahil natukso ka na, obsessed ka na ngayon. Parang hinahanap-hanap mo na. Parang hindi ka na makatulog kapag hindi mo nakuha. Parang hindi ka makahinga kapag hindi mo makuha. Kasi obsessed ka na eh. Naintindihan ninyo? Halimbawa, obsessed ka sa pagkain. Obsessed ka sa binabasa mo. Obsessed ka sa isang tao. Kumbaga parang kung hindi mo nakikita tong taong ito, parang hindi ka makahinga or parang iba yung pakiramdam mo, wala kang kasiyahan pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, itong pagkain na to na cinnamon bread. Parang kung hindi mo ka makakain ito, parang hindi ka nabubusog. Okay, mga Asian, kanin, di ba? Mga boy kanin, no? Sabihin, kahit anong ulam ang kainin mo, pero kung walang kanin, parang kulang pa rin. Yun mga Asians, di ba? Kumbaga, bigyan mo na lang na isang kalderong kanin, kahit na toyo, mantika na lang, pwede na. Huwag lang puro ulam. So, pangatlo, oppression. Oppressed ka na ngayon. Pag sinabi oppressed, ano ka na ngayon? Nangihina ka na ngayon, napalayo ka na kay Lord, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nakikinig ng sermon, kunwari nakatingin ka pero tumatagos ang mata mo kay pastor. O kaya parang wala ka ng gana talaga, wala ka ng ganang may pag-fellowship. Kasi nga, oppressed ka na ng demonyo. May nakakubabaw na sa iyo eh. And then, pang-apat, distraction. Unti-unti ka nang nawawasak. Kasi ang sabi sa 1 John 10:10, tandaan ninyo daling tandaan huwag lang tatayaan. 1 John, okay. John 10:10 pala, John 10:10. Ang sabi diyan, the thief comes to steal, to kill, to destroy. Ang magnanakaw, sino yung magnanakaw? Si Satanas. Ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Yan ang plano ng demonyo. To steal. Ano yung steal? He will steal your joy. He will steal your peace. He will steal your love. He will steal your patience. He will steal your faith. He will steal anything that is good in you. Nanakawin ng demonyo yan. Bakit? Kasi ang pangalawang step niya, to steal, to kill, papatayin ka niya. Wawasakin ka niya. To steal, to kill, to destroy. Pero ang sabi doon sa second part ng John 10:10, but I have come, ang sabi ng Jesus, to give you life and to give it to you abundantly.
So tingnan nyo, magkaiba no, sa isang, napakaganda ng verse na yan. Isang verse, pero yung una, the thief comes to steal, to kill, to destroy. Pero yung second part, I have come. Dumating ako, sabi ni Kristo, para bigyan kayo ng buhay at gawin itong masagana. Ngayon, sino susundin mo? Si Satanas na magnanakaw? O si Jesus na nagbibigay ng masaganang buhay? Nasa iyo, it's your decision. Naintindihan niyo ba? Hindi ka naman mawawasak ng yung bang, sabi, hindi ka nagde-decide. It is your decision, mga kapatid. Life is made of choices. Kaya, isabihin, yung choices na yan, it is based on what you value the most. Ano ba yung mahalaga sa'yo? Kung ano yung mahalaga sa'yo, yun ang pagpipilian mo, di ba? Halimbawa, mahalaga sa'yo yung kaibigan mo, mahalaga sa'yo yung mga gimmick mo. And siyempre, ang choices mo, base dun sa pinapahalagahan mo. Naintindihan nyo ba? Hindi ka magpipili ng isang bagay na hindi mo pinahalagahan. That's why life is made of choices. Pero tandaan niyo, choices are founded on what we value the most. Kung ano yung pinahalagahan mo, doon nakabase ang mga choices mo. Naintindihan natin. At yung mga choices mo, yan ang pwedeng magbigay sa iyo ng kasaganaan o magbigay sa iyo ng kasiraan. Naintindihan natin? That's why yung temptation, that's the first step. Kaya sabi ni Jesus, you pray so that you will not fall into temptation because temptation will lead to destruction. So, why is prayer the best defense against temptation? Bakit ba sinasabi ni Jesus mag-pray? Una, prayer enlightens our minds in times of confusion. Kapag ka nalilito ka, mag-pray ka. Lord, give me wisdom. Yung iba hindi nagpe-pray for wisdom eh. Ang tinatawagan, mga kaibigan, mga kamag-anak, nanonood ng TV, nagbabasa ng kung ano-ano. That is why, yung isip nila, akala nila okay yung mga desisyon, pero later on, sablay. So kaya mga kapatid, tingnan natin, no? Always remember, no? Prayer enlightens our minds in times of confusion. Kapag ka-confused ka, the next best thing to do is to pray. To admit to God, Lord, nalilito po ako. Hindi ko po alam, Lord, kung anong choice ang pipiliin ko. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Pangalawa, prayer empowers us in times of weakness. Sa panahon na nangihina ka, sa panahon na parang gusto mo nang mag-give up. Sa panahon na parang gusto mo nang mag-quit. Sa panahon na parang gusto mo nang tigilan yung pag-aaral mo or parang ayaw mo nang magtrabaho, nangihina ka, physically, emotionally, spiritually, you pray because there is power in prayer. Ephesians chapter 6 verse 10. Tandaan niyo yung verse. Be strong in the Lord and in His mighty power. Ako ilang beses kong kiniklaim yan. Kapag ka nangihina ako, spiritually, emotionally, physically, lagi kong binabalik-balikan yung Ephesians 6:10. Nire-recite ko yan. Be strong in the Lord and in His mighty power. Dati merong time during pandemic na magpe-preach ako, pero parang hindi ako makatayo, hindi ako makapag-preach, parang hindi ako makapagsalita. So, siguro 15 minutes before start ng ating broadcast, i-claim ko yan. Inulit-ulit ko, Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in His mighty power. Be strong in the Lord and in His mighty power. Ulit-ulit yan, no? In 5 minutes, alam nyo, nakatayo ako, nakapagsalita ako, umayos yung pakiramdam ko. Purihin ang Panginoon. Pangatlo, prayer enriches our faith in times of trials. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng tukso, sa panahon ng kabagabagan, kasipayuan, sa panahon na parang yung faith mo binabayo ng maraming pagsubok, you pray. Kasi kapag ka nananalangin ka, yung kapangyarihan ng Diyos, unti-unti, nararamdaman mo. Naintindihan po natin. Are you listening? Yung mga nasa likod, yung mga nasa labi, nakikinig ba kayo? So, prayer enriches our faith in times of trials. Okay? So, pang-apat, prayer encourages us in times of discouragement. Pagka ikaw nadi-discourage ka, siyempre, discouraged, depressed, you pray. Manalangin ka.
Naintindihan natin. Ako ginagawa ko, pagka nadidepress ako, nadidiscourage ako, naglalakad-lakad ako. I walk. Ako lang mag-isa. Naglalakad ako kung saan ako makarating. O kaya nasa mall, naglalakad-lakad ako. And then I pray. I meditate. I talk to God. I pour out my heart to God. Inaamin ko talaga sa Diyos ano yung nararamdaman ko. Pag nalulungkot ako, sabi ko, Lord, nalulungkot po ako. Pagka may tampo ko kay Lord, Lord, may tampo po ako sa inyo. Inaamin ko talaga. Kasi alam naman ni Lord din, hindi aminin mo na. Lord, naguguluhan po ako. Panginoon, nangihina po ako. Inaamin ko talaga sa Panginoon. Lord, nadi-discourage po ako, nadi-depress po ako. Tulungan niyo po ako. And then God will slowly speak to me, encourage me. And then at the end of the day, or before the day ends, nararamdaman ko na yung kapangyarihan ng Diyos. Unti-unti, nakaka-recover ako. Alam si David, sa 1 Samuel 30 verse 6, ang sabi doon, and David was greatly distressed. Alam nyo, siyempre, nung namatay si Pastora Malong, mahirap tanggapin yan. Araw-araw sa prayer ko, umiiyak ako. And then I gave a message to Pastor Ray Isaac. Sabi ko, Pastor Ray, you pray for me. Kasi, words are not enough to describe my sadness and loneliness. And then tinawagan ako ni Pastor Ray agad-agad. Sabi, Pastor Joe, alalahanin mo si David. Di ba si David, ang sabi sa Bible, David encourage himself in the Lord. So, alam ko yung verse na yun, i-preach ko na ilang beses, paborito ko nga yun. But then the Lord used Pastor Ray to encourage me using this verse. So, that's why, ang sabi dito sa verse 6, chapter 30 of Samuel, and David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Kasi ang kwento nito, itong 600 men ni David, saka siya, wala siya dun sa kampo. Nung wala si David, saka yung 600 men, sinalakay ng Amalekites yung kampo nila. Kinidnap yung asawa, anak, lahat ng nilimas yung kampo nila David. So, pagbalik ni David, sinisi siya ng 600 men. Gusto siyang patayin, gusto siyang batuin. Parang sinasabi, kung hindi mo kami sinama, hindi sana nakidnap yung mga anak namin, ang mga asawa. Nag-iiyakan silang lahat doon. Si David, kalaban niya, gusto siyang patayin ng 600 loyal men niya. Kasi nga, kinidnap yung mga asawa at anak, kala nila, pinatay lahat eh. So, ang ginawa ni David, he encouraged himself in the Lord his God. Nakita nyo? He encouraged himself in the Lord his God. Siya mismo, humingi siya ng tulong sa Panginoon. And you know, the rest of the story, nabawi nila lahat. Walang namatay na anak, walang namatay na asawa, walang namatay na hayop. At yung pag-aari pa ng mga Amalekites, nakuha pa nila, tumubo pa sila. Basahin nyo, ang ganda nitong kwento na to, 1 Samuel chapter 30. Now, pangalawa, the agony of prayer. Agony of prayer. So, being in anguish, he prayed more fervently. Basahin natin sa verse 44. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim, at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Naku, tindi nun. Can you imagine that? No? Yung pawis niya, parang dugo na tumutulo sa lupa. Ganun katindi yung panalangin na ginawa ni Jesus. So, Jesus prayed with honesty and intensity. Okay? Ang tanong, when we pray, do we pray with honesty and intensity? Or inaanto ka, patulog-tulog ka kapag ka nananalangin ka? So, Father, if you are willing, take this cup from me. Yun ang prayer ni Jesus. Hindi pinigilan ni Jesus yung emotion niya, bagkus, talagang, pinagtapat niya ito sa Diyos Ama. Naunawaan po natin. Ito, tandaan nyo ulitin ko. Be honest with God. Kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo sa Panginoon. Naintindihan nyo ba? Kung ano yung nararamdaman mo, aminin mo kay Lord.
Kasi alam naman ng Diyos lahat yan eh. Gusto ni Lord, di ba, our God is our Father, di ba? Naintindihan niyo ba? Di ba yung preaching natin nakaraan? Our God is our Father. Ibig sabihin ko, ang Diyos ay Father sa iyo. He is your daddy. He is your tatay. He is your ama. Sabihin mo sa tatay mo kung ano yung nararamdaman mo. Naintindihan natin. Kung halimbawa, wala ka namang tatay na, sabihin nyo, iba, walang tatay na dito sa lupa. E di, si Lord ang gawin mong tatay. Aminin mo sa Kanya kung ano yung nararamdaman mo. So, basahin natin ulit. Verse 42, next slide. Father, if you are willing, take this cup from me. So this reveals Jesus' human nature acknowledging the fear and pain associated with His impending death. Ano ba yung cup na yon? So basahin natin. The cup is a metaphor for the suffering and wrath of God that Jesus is about to endure on the cross to satisfy the wrath of God in order to save those who will inherit salvation. Okay, medyo malalim yung English, tagalugin natin. Yung cup, yung kopa na sinasabi ni Lord, Ama, alisin niya po itong kopa na to sa akin. Parang sinasabi ni Jesus, Lord, Father, ayoko nitong kopa na to. Ano yung kopa na yon? Ito yung kopa na, kumbaga, simbolismo ng pagdurusa na mararanasan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Intindihin niyo mabuti, ha? Alam ni Jesus, dahil nga siya ay Diyos na nasa katawang tao, alam ni Jesus kung ano yung mga mangyayari sa Kanya. Yung torture na mangyayari sa Kanya. Kaya sasabi niya, Father, ayoko nito. Alisin mo na to sa akin. Hindi ko kakayanin ito. Napakatinding torture nito. Kaya sinasabi ni Jesus, remove this cup from me. Remove this cup of wrath and suffering. Ilang oras nag-pray si Jesus sa Gethsemane para lang dito sa alisin yung cup of suffering na ito. More than 3 hours. Can you imagine? More than 3 hours na nakikipagbuno si Jesus sa Father at sinasabi niya, Father, take this cup away from me. Ayoko nitong kopa na to. Naintindihan niyo ba? Para sinasabi ni Jesus, ayokong mamatay sa krus. Naintindihan niyo ba? So, parang nakakagulat, di ba? Hindi alam ni Jesus yun ang mission niya eh. In the first place, kasi pinanganak para mamatay sa krus. Pero nung andito na, the following day, ipapako na siya sa krus at alam niya yung pagdurusa, sinasabi niya, ayoko. Naintindihan niyo ba? Pero, naintindihan din ni Jesus na kung hindi niya gagawin niyang pagpapako sa krus, lahat tayo sa impyerno punta natin. Walang pupunta sa langit. Naintindihan niyo ba? Because it's only by the way of the cross that we can go to heaven. That we will be saved from hell. So, kaya ano nangyari? Sabi doon, Jesus wrestled through pain, not away from it. His sweat became like drops of blood. So, scientifically, ang tawag daw dito ay hematridosis. Sabihin, the sweat and the blood are combined while dripping due to extreme stress and agony. O sinasabi, scientifically, in-research ko sa Google, meron talagang mga tao na yung kanilang pawis at dugo, naghahalo, tumutulo. Sa sobrang distress, sa sobrang bigat nung kanilang pinagdaraan ng problema. Naghalo, yung pawis at dugo, tumutulo. I-research nyo, nasa Google. Hematridosis. So, ganun yung nangyari kay Jesus. Sobrang distress. So, dumaan siya sa matinding agony, sa pananalangin, pero si Jesus, hindi siya tumigil. He did not give up. He did not give up on us. Okay? So, yung pangatlo, itong maganda, the victory of surrender. So, yet not my will, but yours be done. Yun ang sabi ni Jesus at the end of more than 3 hours prayer, ang huling statement ni Jesus, Father, my will is for you to take away the cup, but then, yet, not my will, but yours
be done. Hindi yung kalooban ko ang masunod, yung kalooban po ninyo, Ama, ang masunod. So, ano nangyari? Ang sabi sa verse 42, Ama, kung maaari ilan niyo sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. So, ano nangyari dito? Una, strength follows surrender, not before it. So, nung masabi niya yan, dumating yung angel. Naintindihan niyo? Ang sabi ni Jesus, Father, not my will, but yours be done. Parang sinasabi ni Jesus, I am surrendering my will to you. Nung sinabi ni Jesus yon, dumating yung anghel to encourage him. Okay. So, dumating ang kalakasan, hindi bago siya sumuko, hindi pagkatapos niyang sabing, not my will. So, ano ba yung role no angel? So, strength follows surrender. The angel came after Jesus surrendered because God strengthens those who submit to His will. So, the comfort and help didn't come to change God's will. Dumating ito para palakasin si Jesus na yakapin ito. So, divine strength is not to escape suffering, kundi para kayanin ito ng may tagumpay. So, anong purpose ng angel? To encourage Jesus to go on in doing the will of the Father, which is to go to the cross. Naintindihan niyo ba? Kumbaga, yung angel dumating para i-encourage si Jesus. Naalala niyo yung 40 days ni Jesus na mag-fasting? After mag-fasting si Jesus ng 40 days, meron ding anghel na dumating para ma-encourage din si Jesus, palakasin si Jesus. This time, nung sinabi ni Jesus, not my will, but your will be done, Father, dumating yung anghel to encourage him. So, ano ibig sabihin nito? Kapag isinusuko natin ang buhay natin sa Panginoon, sinasabi natin, Lord, let your will be done for my life, not my will. Then, the power of God will come to us. The strength of God will come to us in order for us to do the will of God. Naintindihan niyo ba? Hindi yung sabihin ni Lord, sige you do my will on your own. Hindi. Now, sinabi ni Lord, now that you have decided to follow my will, okay, receive my strength, receive my power, receive my favor. Naintindihan niyo ba? Palakpakan nga natin, Panginoon. Okay. So, surrender leads to spiritual victory. Jesus didn't resist the Father's plan. He submitted to it and got the victory. So, tingnan niyo yung parang ito. Hindi ba alam natin na when you surrender, that means defeat. So, surrender ka na eh. Pero hindi. Sa Christian life, tandaan nyo to, when you surrender to God, that's the time that you will get the victory. Hindi yung panahon na nire-resist mo yung kalooban ng Diyos, ini-insist mo yung gusto mo. Yung mga tao na ini-insist nila yung kanilang sariling kagustuhan, selfishness, yung kanilang self-centeredness, hindi nila nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos, kaya walang pagbabago ang buhay. Pero the moment you surrender your life to Jesus Christ, the moment you surrender your will to God, the moment na sinabi mo, Lord, ikaw na po ang masunod sa buhay ko, yung kalooban po ang mangyari sa buhay ko, that's the time that the power, the favor, all the blessings of heaven will come to you so that you will fulfill the will of God for your life victoriously. Naintindihan natin? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Meron ba kayo nabalitaan ito? Meron ba kayo nabalitaan matitigas ang mga ulo, mga rebelde sa Diyos na talagang kinausap mo, Brad, kumusta ka na? Ay, nako, happy ako. Satisfied ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Meron bang ganon? I don't think so. Pero yung magsasabi na satisfied ako sa nangyari sa buhay ko, contented ako, I am joyful sa nangyari sa buhay ko, ito yung mga taong nagsuko ng buhay sa Panginoon. Ito yung mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos. Naunawaan po natin.
May mga times na mahirap sumunod talaga sa kalooban ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo. Sa umpisa, masakit. Kagaya ni Jesus, sinasabi niya, Father, I don't want to go to the cross. Parang gusto sabihin ni Jesus, di ba si Peter na lang? O si John, si James? Huwag na lang ako. Pero at the end, sabi ni Jesus, not my will, Father, but let your will be done. Bakit? Naisip ni Jesus tayo. Naisip ni Jesus ikaw. Na kung hindi siya magpapapako sa krus, ikaw sa impyerno punta. Ikaw at ako, lahat tayo sa impyerno tayo. Naisip niya tayo. Naisip ka ni Jesus. So, Jesus submitted to the sovereign will and plan of God to die on the cross. Okay? So, don't resist God's plan, but rest in it. No? Don't resist, but rest. Surrender to God is not defeat. It is the doorway to victory. Surrender is not giving up. It is giving in. Sabihin, pag give up, ayaw na. Giving in, sumusuko ka. Nagsasubmit ka. Naintindihan natin. So, life application, there is victory in the garden. Okay? Una, value God's will above your own. Pagpahalagahan mo yung kalooban ng Diyos, I'm telling you, mga kapatid, ikausap ko yung mga rebelde dito, yung mga matitigas sa mga ulo. If you will value the will of God for your life, that is the time that you will experience contentment, satisfaction, favor from God. Pero hanggat nagmamatigas ka at yung kalooban mo ang nasusunod, wala kang kapayapaan. Wala kang tunay na kasiyahan. Tandaan niyo sinasabi ko. Pangalawa, intercede consistently. Ibig sabihin, manalangin ka, tuloy-tuloy. Ipag-pray mo, kahit na parang nahihirapan ka, magpatuloy ka pa rin. Pray. Don't give up. Pangatlo, choose faith over fear. Si Jesus, nakaramdam siya ng takot eh. Kaya, doon nagpapakita yung kanyang pagiging tao. Okay? Si Jesus, dalawang nature niya. 100% God, 100% man. Hindi 50-50 100%. Dito, nanaig yung takot ni Jesus. Kasi nga yung torture eh. Biruin mo ba namang, siyempre, lalagyan ka ng koronang tinik, yung 3 inches na tinik, itutusok sa ulo mo. Ang sakit na. Susuntukin ka, sisipain ka, lalatiguhin ka, labas ang laman mo, labas ang buto mo. Ilang latigo yun? Ilang sugat yung tinamo ni Jesus? Ang sabi doon, 10,000 wounds. 10,000 wounds. Sino hindi matatakot doon? Ipapako ka sa krus. Gaano kalaki yung pako? Desais na pako. Sino hindi matatakot doon? Naintindihan niyo ba? Pero nanaig yung faith ni Jesus sa Father at yung compassion niya sa atin. So that's why, choose faith over fear. Feed your faith, not your fears. How can you feed your faith? It is by reading the Word of God, meditating on the Word of God. Okay? That's the time that you will feed your faith. And then you pray. Naintindihan niyo ba? Pero kapag lagi ka nakatingin sa takot, nakakatakot na, mapupuno ka na anxieties, worries, yung faith mo, bababa eh. Naintindihan nyo? Kapag kayo nag-anxiety kayo, nag-worry kayo, you read the Word of God and you pray. Sabi mo, Lord, alisin niyo po yung anxiety ko. Alisin niyo po yung fears ko, Lord. Tulungan niyo po ako. Next is, temptation is defeated through prayer. Totoo yan. You pray, kapag ka ikaw para kang, halimbawa sa akin, personal experience ko. Kapag halimbawa may pumapasok sa akin ng mga lustful thoughts, anong ginagawa ko? Pinagpipray ko yung una, nung buhay pa sa Pastora Malu, pinagpipray ko sa Pastora Malu. Nilalabanan ko talaga yung lustful thoughts sa isip. Tapos pinagpipray ko yung church. So maya-maya wala na. Ganon din gawin ninyo. Kapag yung bang
naiisip nyo, alam ba, ngayon, pag naiisip ko si Pastor Romulo, nalulungkot ako eh. Hanggang sa iiyak na lang ako. Kaya ang ginagawa ko, kapag pumapasok sa isip ko si Pastor Romulo, pinagpe-pray ko kayo. Maya-maya wala na. Basta pagka ganon, kasi sabi ko, Lord, hindi ko pa kayang, sa ngayon, hirap na hirap ako natanggapin yung pagkawala ni Pastor Romulo. Talagang, affected ako emotionally. Kaya ayokong naiisip siya. Pag naiisip ko siya, nalulungkot talaga ako. In fact, di ko nga tinitingnan yung mga pictures namin. Kasi pag nakikita ko yung mga picture na, nalulungkot na naman ako. Gusto ko na naman umiyak. Kaya ginagawa ko, nilalabanan ko in the name of Jesus. Pinagpe-pray ko kayo. Kaya pinagpe-pray ko mga 10 beses sa isang araw kayo pinagpe-pray. Nawawala naman. Nilalabanan ko talaga. So, yung temptation, ganun din. Kapag pumapasok yung temptation sa iyo, pag-pray mo yung asawa mo, pag-pray mo yung tatay mo, pag-pray mo yung church, pag-pray mo yung pag-aaral mo. Mawawala yan. Okay? And then letter O, obey even when it hurts. Sumunod ka. Kahit sa panahon na parang nasasaktan ka, parang hindi mo matanggap, kagaya ni Jesus, hindi niya matanggap na siya mamamatay sa krus, pero sumunod pa rin siya. Tandaan niyo to sa simula, dahil tayo, makasalanan tayo, parang selfish. Ang nature natin, selfish eh. Makasarili. Pero, kailangan tanggapin mo yung kalooban ng Diyos. Sa umpisa masakit. Pero pagka hindi mo alam, sa mga darating na mga araw, magpapasalamat ka, Lord, salamat po. Salamat po at natanggap po yung kalooban mo. Sumunod ako sa kalooban mo. Naintindihan niyo ba? You obey the will of God, even though it hurts at first. Pero eventually, you will enjoy it and you will thank God that you obeyed. Then, reach out to your destiny. Yung destiny ni Jesus is to die on the cross. Naintindihan niyo ba? Si Satan, tinetempt si Jesus dito sa Garden of Gethsemane na huwag ka nang pumunta sa cross, at grabe yung problemang darating mo na sa yan, daming yung mga sakit, yung torture, hindi mo kakayanin yan. Yun yung dinidikta ni Satan. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa mga disciples niya, pray so that you will not fall into temptation. Kaya si Jesus pray ng pray. Pero habang nagpe-pray siya, tinetempt siya ni Satan na wag ka nang magpapako sa krus. Hindi mo kakayanin yan. Pero alam ni Jesus, ang destiny niya is to die on the cross. Naintindihan natin. So, kaya yung Christmas, maganda yung Christmas. Let us enjoy Christmas. Pero tandaan natin, si Jesus ipinanganak in order to die on the cross. Mas mahalaga yung crucifixion kaysa sa Christmas. So, mga kapatid, panghuli, yield to God's power daily. Yield to God's power daily. Araw-araw, sabi mo, Lord, empower me. Empower me to do your will. Empower me to do your will. Because on my own, I cannot do your will. Aminin mo sa Diyos na hindi mo kayang sundin yung kalooban niya kung sa sarili mo lang. Hindi mo kayang ma-reach yung destiny mo nang sa sarili mo lang. You need the power of God in order to follow the will of God and to reach your destiny. Tandaan niyo to, napakaganda ng destiny ng Diyos sa buhay ninyo. Napakaganda. Huwag mo hayaang wasakin ng demonyo yung buhay mo. Huwag mong hayaan na ma-divert, mapunta sa kaliwa, kanan, madiskaril yung destiny mo dahil mali yung mga choices na ginawa mo. Dahil bumigay ka sa tukso. Naintindihan natin. So, yield to God's power daily through prayer, through Bible reading, Bible meditation, and through fellowship. Napakahalaga niya. So, in conclusion, unang Pedro 2:24, basahin natin. 1, 2, 3. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus.
para iwanan na natin ang buhay ng makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Ito yung favorite verse ko, di ba? Every Sunday, kino-quote ko yung last part nito. By His wounds, we are healed. Pero yung unang part ng verse, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus. Ibig sabihin, kung hindi namatay si Kristo sa krus, lahat tayo sa impyerno ang punta. Kaya siya pinako sa krus para akuin lahat ng mga kasalanan natin. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan na habang buhay sa impyerno. Pero dahil namatay si Kristo sa krus, inako niya yung mga kasalanan natin upang ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Naintindihan natin. Kaya nga, napakalaki ng utang na loob natin kay Kristo. Can you imagine? Ang laki ng utang na loob natin. Kaya sabi ito, para iwanan na natin ang buhay na makasalanan. Tigilan mo na yung buhay na makasalanan na yan. At mamuhay tayo ng matuwid. Yun ang sabi ng Panginoon. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Ano ba yung sugat na yan? The first meaning of that word, sugat, sugat na bunga ng kasalanan. Yang mga sugat na bunga ng kasalanan, pinagaling tayo ng Panginoon diyan nung siya'y namatay sa krus. Naintindihan natin. Hindi mo na kailangan pagdusahan yung sugat ng mga kasalanan na yan. Dahil pinagaling ka na nga ni Kristo. Hindi mo na kailangan mabuhay sa kasalanan. Dahil pinalaya ka na ni Kristo nung siya'y namatay doon sa krus. Angkinin mo na lang ito. Naintindihan po ninyo. Okay? So, kaya mga kapatid, no, there is victory in the garden. There is victory in Gethsemane. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. We pray, O God, that we have understood your message to us. Panginoon, dalangin ko po ang bawat isa na naririto. Bumaon sa puso yung kanilang mga narinig. At ito po yung may apply namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. We praise you. We worship you. Lord, may we experience that victory in the garden to win the battles in prayer. Thank you, God. This is our prayer in the most powerful name of Jesus Christ, our Lord, God, and Savior. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Amen.